Good morning po mga mahal kong mga kababayan. Naku po, Congressman Laila De Lima, dismayado po dito sa nilabas ng Korte Suprema dahil po ang impeachment trial ni Inday Sara ay binasura, mga kababayan. Talagang hindi niya matanggap at dismayado talaga, mga kababayan. Pakinggan po natin itong sinabi ni Laila De Lima. Grabe po, hindi talaga nila matanggap ang desisyon ng pinakamataas na hukuman na Supreme Court. Yung ilang mga senador po, ganito rin ang kanilang mga sinasabi. Nangunguna po dito si Tito Soto na dismayado din, mga kababayan. Sabi nga niya, magpapa-advise daw siya sa magagaling na abogado. Aba, mga kababayan, Korte Suprema na ito. Si Franz Castro din, mga kababayan. Talagang masakit ang loob nila, masama ang loob. Ganito rin ang sinabi ni Bam Aquino. Mga kababayan, bakit hindi nyo matanggap itong desisyon ng Korte Suprema na nakikitaan ng paglabag at hindi tamang pag-usad ng batas? Paano kung wala na pong Korte Suprema? Di lahat injustice na po, mga kababayan. Di ba ang Korte Suprema ang nagsasagawa ng pamantayan, nagsasagawa ng hustisya? Ba't parang hindi nyo ginagalang ito, mga mahal kong mga senador, na mga kagalang-galang? Di ba, mga kababayan? Mamaya po, bibigyan po natin ng malalimang diskurso ito. Bakit ganito ang kanilang mga sinasabi? Mga kababayan, dapat daw ituloy itong impeachment trial. Kahit meron ng sinabi na itong impeachment na ito ay basura na sa Korte Suprema. Pero ang mga ito, mga kababayan, pinagpipilitan nila. Lalo itong mga hindi naman abogado. Si Tito Soto, binash po ito, mga kababayan, kasi naglabas ba naman ng statement na mas pakikinggan ko ang House of Representative kaysa sa Korte Suprema, at pakikinggan ko rin yung ilang mga nag-a-advise sa akin na mga legal staff ko. Sino ba ang mas mataas sa legal staff mo? Korte Suprema, magpasakop kayo sa Korte Suprema. Hindi yung nagmamagaling kayo, hindi naman kayo abogado. Mga kababayan, tignan nyo po ang mga ito. Paano nila hindi irespeto ang Korte Suprema? Akala mo kung sino magagaling? O mga kababayan, pakinggan po natin ang sinabi ni dating Senador Laila De Lima na ngayon ay ML representative, na isa ng congressman na ayaw din magpatalo sa Korte Suprema, na akala niya, mga kababayan, mas mataas po siya kaysa sa Korte Suprema kasi ang dami niyang tanong, mga kababayan, ba't ganito, ganyan? Di ba, mga kababayan, eto na po, kayo na po ang humusga dito. Kasi talagang pati ako, mga kababayan, nung nakita ko yung mga sinasabi ng mga ito, itong mga senador na ito. Lalo na itong Tito Soto, hindi naman abogado. Nagbabayad lang ng legal staff para magpa-advise sa kanya. Korte Suprema na ang nagsalita. Unanimous decision, ibig sabihin lahat ng mga dito sa prosecutors, yun ang kanilang hatol. Mga kababayan, nakakagigil kasi. O eto na po. To those discouraged, I understand your dismay. But let me assure you, this is not vindication for anyone. This is not exoneration.
walang naburang kasalanan, walang nalinis na pangalan. Teknikal ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha, at hindi pa nasasagot. We must not let this ruling numb our sense of justice. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Hindi pa tapos ang laban. Kaya sa lahat ng nagmamalasakit, sa lahat ng nagtatanong, patuloy tayong manindigan. Patuloy tayong magbantay. Patuloy tayong manindigan para sa isang gobyernong totoo ang pananagutan. O mga kababayan, o dismayado, itong si Leila de Lima, mga kababayan. Sabi niya, hindi pa tapos ang laban. Sabi niya mga kababayan. So talagang makikita po ang kanyang muka na sobrang lungkot at talagang dismayado mga kababayan. So pakinggan pa natin itong mga sinasabi ng ilang senador na talagang dismayado din daw na kahit meron na daw desisyon ng korte, ang mananaig daw itong Senado, mga kababayan. Pakinggan naman natin itong mga sinasabi ng mga nagmamagaling na mga senador, mga kababayan. Lalo itong si Tito Soto Hindi naman abogado, mga kababayan. Talagang ipinagpipilitan na mas pakikinggan daw niya ang mga congressman, itong House of Representative, mga kababayan. Tignan nyo ang mga ito. Mga walang galang at walang respeto sa Korte Suprema. Di ba mga kababayan? Korte Suprema ang pinakamataas. Di ba? Ba't di nyo ginagalang ito? Ginigigil nyo si The Wonder, mga kababayan, di ba? O pakinggan natin itong si Castro naman, mga kababayan. Nanggigigil din, mga kababayan, sa Korte Suprema. Disappointed daw ito, mga kababayan. Pakinggan po natin ang reaksyon ni itong si Franz Castro. Aba, matindi rin ang banat, mga kababayan, Ano bang sinasabi ni Franz Castro? Ito, nasa linya naman ng telepono si former representative ng ACT Teachers Party List, Franz Castro. Ma'am, magandang hapon. Kayo naman, anong inyong saloobin dito? Well, talagang dismayado ako doon sa naging desisyon ng Supreme Court kasi ilang beses na yang idinribol, ilang beses na yang idinelay. Almost 6 months na yan na idinelay. Tapos ngayon sasabihin ng Supreme Court na ban for 1 year yung ulit na pag-attend to dyan sa... Kasi nga po, Madam Franz Castro, mga senador na nagmamagaling. Alam niyo, hindi nyo ginagamit ang utak nyo. Kaya nga may Supreme Court, sila po ang nagsasagawa ng pamantayan ng batas na wala pong nakikitaan na paglabag. Ito na ang pinakamataas na pag-aaral Pinag-aralan ng mga nasa Supreme Court ito na nakikitaan ng paglabag. Hindi nabigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ng akusado ang kanyang sarili. Pero kayo, nagkaisa kayo. Pinagtulungan nyo, binugbog nyo itong si Inday Sara. Isipin nyo mga kabayan, sa Kamara, na-impeach na, nagpirmahan lang kayo, pero yung proseso na sinasabi ng Korte Suprema na hinihiling, paripaliwanag ang inyong mga ginawa, pero hindi kayo nagpasa. Bagkus, kinwestiyon nyo ang pag-aaral ng Korte Suprema para makita kung may nakikita ang paglabag dito. May petitioner nga po Pero kayo, di nyo ginagalang. Grabe mga kababayan. Saan kayo makakakita ng mga ganitong mga mambabatas
ng mga senador din na meron na ngang desisyon ang Korte Suprema. Aba, mas magaling pa kayo sa Korte Suprema? Ano kayo? Supreme ba kayo? Kahit sabihin yung equal body kayo, mataas pa rin at makapangyarihan pa rin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Bakit di nyo sundin ito? Sinabi na nga, dinibunk na nga itong impeachment na ito, binasura na nga . Pero hindi naman sinasabi ng Korte Suprema na pinapawalang sala si Inday Sara. Isipin nyo mga kababayan, hindi ako abogado, pero naiintindihan ko ang Supreme Court ruling. Kayo, mga nag-aral kayo ng batas, nandiyan kayo sa Kongreso, mga senador kayo, pero ano ginagawa nyo? Dinadaya nyo ang mga tao na parang kayo ang mas magaling kaysa sa Korte Suprema. Hindi nyo nire-respeto kung ano ang sinasabi ng Korte. Di ba mga kababayan? Sige, ituloy pa natin ito. Sa impeachment complaint, kaya talagang hindi katanggap-tanggap itong naging desisyon ng Supreme Court. So, anong tingin so, siyempre, nyo? yung accountability, ito lang natin mapapakita din, yung accountability ng isang second to the highest public official. Na dahil dito sa matitindi naman yung mga ebidensya at mga articles. Pero parang sa ganitong desisyon ay nabaliwala o madidelay pa siya sa isang taon bago ito talakayin or mga kababayan, brutal yun . Matindi itong binitawang reaksyon ni Franz Castro na hindi raw katanggap-tanggap. Anak ng tinapa, mga kababayan. Saan kayo nakakita ng mga mambabatas na ito, mga kababayan? Na wala ng respeto sa Korte Suprema. Mga kababayan, kayo humusga, tignan nyo po. Matibay daw ang ebidensya. Matibay daw na itinuturo si Inday Sara na nagkasala. Ang paglustay daw ng pera ng bayan ay ginawa ni Sara Duterte para sa kanyang sariling kapakanan at sariling interes. Nagnakaw daw siya. Sinabi ng COA, wala na. Malinis siya sa 3 taon. Di ba mga kababayan? Tapos ngayon, nagdesisyon ng Korte Suprema. Ayaw nyong igalang, tas sasabihin nyo, brutal. Sasabihin nyo, hindi katanggap-tanggap ang sinabi ng Supreme Court ruling dito sa pag-dismiss ng Korte. Aba, hindi po magandang pangitain po ito. Hindi po nyo nire-respeto ang kagalang-galang na hukuman. Para saan pa ang Korte Suprema kung wala din lang palang kapangyarihan ito na magdesisyon sa mga ganitong injustice sa lipunan? Mga kababayan, matindi mga kababayan, only in the Philippines. Pero sa Amerika mga kababayan, pag sinabi ng Korte Suprema, sumusunod ang mga mambabatas. Dito po sa Senado, sa kanilang tanggapan, kung ano ang desisyon. Sa South Korea, ganyan din. Pag nagdesisyon ng Korte Suprema nila, sumusunod po, wala nang question. Dito sa Pilipinas, mga kababayan, hindi naman mga abogado nagmamagaling para sila po yung nasusunod. Tignan nyo ang mga ito, pag hindi pabor sa kanila, ang sinasabi natin, tama po ang sinabi ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na itong impeachment na ito, pag itutuloy nyo, talagang lilindol ng kaguluhan at kagulat-gulat, nakakakilabot na mangyayari sa kapaligiran. At tignan nyo, nagkagulo ang bansa natin. Diba? Dumagundong ang kaguluhan hanggang ngayon.
Hindi nyo ba napapansin yan? Ituloy pa natin mga kababayan. or trial. Nariyan na yung desisyon na yan, ma'am. So ano pong inyong tingin yung dapat na maging next legal move? Well, tingin ko dito kasi ang ano naman diyan sa impeachment 4 no na ipinasa ng House of Representatives ay mga congressman naman yan no, 215 na mga representative na pumirma diyan. Tingin ko mag-file ng motion for reconsideration sa Supreme Court no doon sa kung ito laban dito sa naging desisyon. So sana ay makita ng Supreme Court yung merit nung kaso at hindi yung sinasabi kasi parang ako hindi ko rin naman maisip talaga na maglalabag yan sa 1-year ban dahil kasi nga hindi kayo abogado. Hindi nyo ba nakikita na nilabag nyo ang 1-year ban na ito na hindi dapat kasuhan ang isang opisyal ng gobyerno ng 3 beses? Pero ang ginawa nyo, 3 beses kayong nagpasa ng impeachment case. Yung isa, 2, kinancel nyo, pero ikatlo, ano ginawa nyo? Itinuloy nyo. Kaya dito nasilipang kayo ng paglabag na dito po sa mga kababayan, yung sinasabi sa Constitution na Bill of Rights na batas na si Sara hindi nabigyan ng pagkakataon para magpaliwanag, para ipagtanggol ang kanyang sarili. Anong sinasabi ng Bill of Rights? No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws. Pero anong ginawa nyo? Pinagtulungan nyo po si Inday Sara. Hindi nyo po binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang sarili para magpaliwanag. Inusig nyo ng inusig ito. Naakala nyo, kayo po ang gumagawa ng tama at hustisya. Kayo po ang mas malakas. Ngayon, hindi kayo sinang-ayunan ng Korte Suprema. May nakitang paglabag dito. Tapos sasabihin nyo, masyadong brutal, masyadong palalo ang Korte Suprema. Sino kayo? Lalo na itong si Tito Soto, mga kababayan, nakakagigil. Dito ako natawa kay Tito Soto. Nakakatawa. Alam mo, Tito Soto, itbulaga ka na lang forever. Matutuwa pa kami sa'yo. Ba't parang sinasabi mo, mas pakikinggan ko ang House of Representatives kaysa sa Korte Suprema? Magkaiba kayo ng hirit ni Ping Lacson. Na sinasabi ni Ping Lacson, dapat nating igalang ang Supreme Court. Kung ano man ang sinabi ng Supreme Court at kung ano ang naging desisyon dito sa impeachment ni Sara Duterte, kailangan nating igalang. Hindi naman sinasabi ng Korte Suprema dito na pinapawalang sala si Inday Sara sa mga nagkaso sa kanya. Kasi kayo, nilabag nyo po ang 1-year ban. Diba, mga kababayan? Hindi makaintindi ang mga ito. Ako nga na hindi abogado, simpleng Pilipino lang ako, nakakaintindi po ako Pero kayo, nandyan po kayo sa Senado, nandyan kayo sa Korte Suprema, pati yung taga-Supreme Court na isa na sino po ito, mga kababayan? Si Carpio. Talagang sinasabi niya, overreach. The Supreme Court made a mistake and overreach and blocked the impeachment of Sara Duterte. And now, debunk, dismiss. Ibig sabihin, nabasura mga kababayan. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi niya sinasabi na pinapawalang sala niya ito. Makinig po kayong mabuti. Wala. Ang mga ito, saradong utak mga kababayan. Ano pa? Parang yung mga malulungkot ang mga isipan tignan natin yung iba mga kababayan. Ano bang sinasabi nila? Mga kababayan, anong sinasabi po ng ibang mga senador? Nakakagigil din mga kababayan. Mga kababayan. Tama po ang sinasabi po na mensahe po ng rally noong Enero 13 ng malaking reliyon na ito.
na pag nagkaroon ng impeachment, gulo ang magiging dulot nito. O ngayon, sabi nga ni Marcoleta, ayan, mapapahiya kayo. Pinaliwanag na ni Marcoleta ito mga kababayan Tinapik na po natin kahapon ito Talagang breaking news po tayo. Pero itong mga ito, mga kababayan, talagang pinagpipilitan, mga kababayan, na sila po ang tama. Bamakino, makinig ka. Yung mga kasama mong mga senador, ano yung mas magaling kayo sa Korte Suprema? Parang sinasabi nyo, walang silbi ang Korte Suprema. Ibig sabihin, baliwala ang Korte Suprema kung ano man ang kanilang mga desisyon. Sila nga ang pinakamataas Kaya nga Korte Suprema Sila ang nasa taas, wag mong sasabihing equal body. Kahit nagdesisyon ng Korte Suprema, kailangan pa rin ituloy ang impeachment na ito. Hindi usapan dito si Sara Duterte. Sinasabi mo pang ganun. Ang higit na mahalaga yung sinasabi ng taong bayan. Wala naman sinasabi ang taong bayan Kayo lang naman nagsasabi dyan O sige nga, paliwanag nyo nga po. Talagang lumalabas lamang na mga bulag kayo dahil mas sinusunod nyo ang sinasabi ng mga sarili nyong interes. Tignan natin mga kababayan yung mga impeachment na reaksyon ng mga eto, Korte Suprema na ang nagsabi, di ba? Ngayon, pakinggan po natin ang palasyo kung anong sinasabi nila. Tignan natin mga kababayan, masyashock po kayo. Tignan natin ang sabi ng palasyo dito mga kababayan i-check po natin. Nako, masusupal pala mga ito. Ngayon, dito ako sasang-ayon sa palasyo. Mga kababayan, masusupal pala mga ito. Tignan nyo po ang sagot ng palasyo. Ngayon, titignan po natin kung anong reaksyon nila. Sila ba'y susuway sa sinabi ng Korte Suprema? Anong sinabi ng Korte Suprema? Ito po, mga kababayan. Nanawagan naman ang Malacanang na irespeto ang Korte Suprema sa gitna ng naging desisyon nito sa constitutionality ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan muna nilang tignan ang buong nilalaman ng naging desisyon ng Supreme Court. Nanawagan ng palasyo na irespeto ang kataas-taasang hukuman at ilagay ang kanilang tiwala sa institusyon. Mga kababayan, di ba? At least itong Malacanang, okay ang sinasabi, irespeto ang desisyon ng Korte Suprema, pero mga senador na ito, mga kababayan, nakakabwisit Akala mo kung sinong magagaling. Mga kababayan, nakakagigil talaga Tignan nyo po itong si Soto, mga kababayan. Dito ako nang gigigil mga kababayan. Dito ako nang gigigil talaga. Tignan nyo po ang sinabi niya, mga kababayan. Sinong di manggigigil dito? Tignan nyo po, mga kababayan. Sabi ng Korte, Supreme Court declares VP Sara Duterte articles of impeachment unconstitutional. Ibig sabihin, nilabag nyo ang konstitusyon. Sabi naman ni Tito Soto, being a member of the impeachment court, ang yabang sasabihin po niya, being a member of the impeachment court, parang sinasabi niya, mas mataas siya sa Korte Suprema. Hoy, Tito Soto, makinig ka. Nanggigigil kami sa inyo. I would rather hear what the House of Representatives has to say. Ang yabang mo naman, Tito Soto. I was just told by legal luminary that in this situation, we can disregard the Supreme Court decision. Isipin nyo mga kababayan, I would, sabi nyo, being a member of the impeachment court, ang yabang pa mga kababayan nakakagigil I would rather hear what the House of Representative, itong sa mababang kapulungan dito sa Kamara,
has to say, mag-antay pa daw ng sinasabi ng Kamara. Itong House of Representative, ang gagaling ng mga ito. Mas matalino pa kayo sa Korte Suprema, nang gigigil kami sa inyo. We can disregard the Supreme Court decision. Tignan nyo mga kababayan, ang lupit. Tignan nyo, I was just told by a legal luminary. Ibig sabihin mga kababayan, merong mga abogado daw na nagsasabi sa kanya na itong desisyon ng Korte Suprema ay pwedeng i-disregard and continue the impeachment of Sara Duterte. Mga kababayan, what the hell in the Philippines? Only in the Philippines. The Supreme Court is the strongest body of the law of the Constitution in the Philippines. Every country, the Supreme Court is the supreme. And everybody is below. Di ba mga kababayan? Mataas ang Korte Suprema. Sasabihin nyo, pinapanigan si Sara Duterte, sinave ang kaso. Sinabi na nga ng Korte, nakikitaan ng paglabag. O ngayon sasabihin nyo, ang gagaling nyo, nang gigigil kami sa inyo, ha? O, Bamakino, itong ilang mga senador na ito, wala kayong respeto sa Korte Suprema. Tito Soto, number 1 ka na. Sila Dilima, Franz Castro, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Di ba nang gigigil? Nakakagigil mga kababayan? Korte na nga nagsabi. Di ba mga kababayan? Sinong hindi manggigigil sa inyo? Buti sana kung mas mataas kayo sa Korte Suprema. O tignan nyo mga comment dito. Mga kababayan, ako po, manggigigil kayo dito. Anong nangyayari sa inyo? Akala nyo kayo na yung magagaling? O tignan nyo po ang mga comment. O, tignan nyo po. Sinong hindi manggigigil sa mga ito mga kababayan? Sinong hindi manggigigil sa inyo? Sa ginagawa nyo? O, tignan nyo po mga comment mga kababayan. O, tignan nyo po. O, eto, si Soto, magaling na abogado ng Itbulaga. O, magaling ka daw na abogado ng Itbulaga. Tinalo ni Sara Duterte sa Vice President, kaya gigil na gigil si Soto. O, may galit ka pala kay Sara Duterte. O, tignan nyo. Yan na nga sinabi. Di nila ginagalang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Kaya nga doon nila pinatapon sa ICC si Duterte. O, mga bangag na basher ito. Isa pa itong matandang senador, tumatanda na sa senador, walang nagagawa. At tignan nyo mga kababayan, buti na lang daw sa ICC. Kinulong si Tatay Digong. Tignan nyo mga ito mga kababayan. Kasi nga, pinagkakaisaan nyo. Itbulaga, o. Nagmamagaling ka naman, Soto. Sabihin mo, galit ka lang kay Sara Duterte. Ganun din po ang Supreme Court ngayon. Kay Sara, ang simpatya nila, kaya halos lahat sila ay appointee Digong. O, isipin nyo. Sinasabihan nyo na na-impluwensyahan ng mga Duterte ang Supreme Court. Ang gagaling nyo naman, kayo talaga mga bobo kayo. Nanggigigil kami sa inyo. Ang Korte Suprema ang pumapantay sa batas. Hindi nabigyan ng tamang pagtingin ng batas itong si Sara Duterte. Pinagkaisahan nyo, inusig nyo. O mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Di ba nanggigigil, nakakagigil? Sinabi na ng Korte Suprema, unconstitutional itong impeachment ni Sara Duterte, pero kayo ang gagaling nyo. Magpapakonsulta pa ako sa legal luminary ko. Mas gusto kong pakinggan muna ang House of Representative na pwedeng i-disregard itong Supreme Court decision, ituloy ang impeachment. Gagaling na mga ito. Equal body kasi.
Senate court ang masusunod. Gagaling ng mga ito. Nangyari na rin yan sa kaso ni Corona, ni Justice Corona, kahit na dinibang ang kaso, pero tinuloy pa rin. Mga kababayan, ang titindi ng mga ito, super galing nyo, kayo nang magagaling. Hindi nyo nirespeto ang korte. Feeling nyo kayo ang magagaling kaysa sa kanila. Unanimous decision nga ito na nakikitaan talaga ng paglabag. O sasabihin ni Franz Castro, hindi naman namin alam na hindi nyo kasi alam kasi hindi naman kayo abogado. Nasilipan kayo ng Korte Suprema. Isipin nyo, 1 taon, 3 kaso ang ginawa nyong kaso na impeachment. Tapos yung 1 and 2, wala. Kinansel nyo, tapos yung 4. Yun ang sinulong nyo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Lumabag kayo sa 1-year ban. Bawal na kasuhan ng isang opisyal ng gobyerno ng 3 beses. Kailangan isa lang. O yan. Na-deny tuloy kayo. Dinibang tuloy ng Korte Suprema itong kaso. Ngayon nagre-reklamo kayo. Masyadong brutal. Masyadong nangingialam. Ang Korte Suprema, gumaganong kayo. Hindi katanggap-tanggap. Dismayado. Dismayado kami. Mga kababayan, ang lupit ng mga ito. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Sabi nga ng Malacanang, we have yet to review the full text of the Supreme Court decision. We call on everyone to respect the Supreme Court and to place their trust in our institution. Isipin nyo, ilaan ang pagtitiwala sa Korte Suprema. Kasi mamaya, magkaroon ng constitutional crisis. Hindi nyo ginagalang ang Korte Suprema, lalong magkagulo. Diba mga kababayan? Yan lamang po ang aking bahagi ngayong umaga na ito, mga kababayan. Kaya sa mga senador, na mga nagpipilit, nagmamagaling, na ginagawang walang silbi, ang Korte Suprema, tandaan nyo po mga pangalan ng mga ito. Huwag nating iboto ang mga ito kasi sisirain ang batas. Hindi nila ginagalang ang batas, pati kataas-taas ang hukuman. Hindi nila nire-respeto. Kaya mga kababayan, isang like po dyan, isang share at isang subscribe sa ating munting channel. Kayo na po ang humusga. Anong masasabi nyo po sa mga matitigas ang ulo at hindi pagrespeto sa mataas na hukuman na Supreme Court dito sa naging resulta na pagbasura sa kaso ni Inday Sara na impeachment? Mga kababayan, salamat po. Once again, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan.